Okay, and we are back here at RJTV Sweet Talk, not just a talk show. We are here sa bayan ng mga magigiting at palagay ko ngayon hindi lang magiting at ng mga bayani, pati mga simpatiko na, nandito na ngayon. And with me is one of the youngest mayor here at Imus, Cavite, none other than Mayor Manny Maliksi. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Mayor, kita namin, sabi namin, batang-bata ang mga ang mayor ngayon ng Imus, Cavite. Okay, to start with, bakit yung mga bata ngayon parang pumapasok na ngayon sa pagsisilbi sa bayan? What inspired you? Actually, nagsimula po ako nung siguro 6 years ago. Vice mayor pa ho ako noon. Tapos, 2 taon? Nag-vice? 2 terms. 2 terms po okay. na vice mayor. At nakita ko po sa pamamagitan ng mga kabataan, pwede tayong magsulong ng mga makabagong politika. Mga bagong politika para mabago yung mga dating sistema na nakagawian na natin. So kumbaga sa sa technology, kailangan medyo high-tech na rin para sumunod sa panahon. Ganun ba yun? Kasama na rin po yun doon. Pero ang pangunahing layunin talaga, at yun po ang sinasabi ko sa mga batang politiko, na baguhin yung konsepto ng politika dito sa ating bansa. Sa pamamagitan ng mga bagong sibol na politiko na katulad ko, gusto natin baguhin yung sistemang politikal. Yung bang hindi na yung palaging nakaasa sa gobyerno. Umiisip ka ng paraan kung paano mo tutugunan yung pangangailangan ng tao. Parang ganoon. So, mas aktibo, proactive ang ginagawa ng mga bagong idea sa pamamagitan ng mga bagong sibol na politiko. Okay. In that sense, anong ibig niyo sabihin yung mga dating politiko? Paano ang sistema ba nila na ang gusto mo talagang baguhin? Dati kasi parang patronage politics Ibig sabihin, tumutulong ang isang politiko para sa sarili lamang niya. Ngayon, dapat baguhin natin yon. Dapat naandito ang gobyerno para tugunan talaga ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi lamang sila nagseserbisyo para sa kanilang sariling kapakanan, nagseserbisyo talaga sila para may angat ang antas ng pamumuhay ng kanilang mga nasasakupan. Maganda yan. Naalaman ko nga din po, Mayor, na you're also a Rotarian. Yeah, past president ako. Past president ng Imus. Ng Rotary Club of Imus. Okay. Ako naman ang susunod na presidente ng Rotary Club of Muntinlupa Philinvest. Kaya makakakuha pala ako sa iyo ng mga tips. Tsaka pa nga programa, pwede tayong magtulungan dyan. Talaga ha? Sinabi niyo yan sa TV antayin ko yan. Anyway, okay. You coming from a family of politicians, punta naman tayo sa medyo private. Nung bata ba kayo na-experience nyo din ba yung katulad ng na-experience ng kabataan, minsan napapalo? Oo. Ang father ko kasi, disciplinarian okay. Tsaka hindi niya kami kinunsinte, Hindi niya kami ni-spoil. In fact, nung siya ay mayor dito sa ating bayan ng Imus, hindi niya ipinakita sa mga tao na dahil kami ay pamilya, na mayroon kaming special privilege, Laging pinapakita niya sa amin na dapat pantay-pantay ang treatment sa mga tao. Kaya kami talaga, hindi kami noon sinasabi na may special treatment kami. At hindi talaga kami po pwede na gumawa ng isang bagay na makaka-apekto o makakasira ng kanyang pangalan. Kaya yun talaga pinangalagaan namin. Hindi kami... Hindi ikaw yung tipong katulad ng iba dyan sumbong ko kayo sa daddy ko. Ganun, hindi. Ayaw na ayaw niya noon. At kung ginawa ko yun, siguro, noong time ko, siguro ako yung una niyang pakukulong para maging halimbawa sa ating mga kababayan kung gaano siya kaparehas sa kanyang pag-i-implement ng batas. Pero looking at you naman, Mayor, siguro palagay ko ikaw rin isang naging masunuring anak. O dahil sumunod ka dahil natakot ka na lang sa daddy? Hindi. Siguro nasa pagpapalaki rin Kung nakikita mo ang yung mga magulang ay sabihin maganda yung ginagawa. Ayaw mo rin siyempre na gumawa ng isang bagay na hindi, yung mga sinasabi natin hindi maganda at makakasakit lamang sa kanila. So nasa pagpapalaki talaga yan ng mga anak. At nakita ko yung aking mga magulang, very, very supportive. Hindi lamang supportive, pinakita nila na dapat talaga pantay-pantay ang pagtingin, kung ikaw man anak, kung ikaw man kapamilya, doon sa mga iba na kanyang pinamamahalaan iba.
Nung lumalaki ka, Mayor, syempre nakita mo na ang father mo na nandyan. Siguro yun siya naging idolo mo. Paano ba nung bata ka ba, mahalibilo ka na ba sa mga tao noon? Oo. Lagi ako sumasama sa kanya, no? Tapos nakita ko yung buhay na ginagawa niya. Kaya nga siguro, nung siya ay patakbo na congressman, marami sa mga tao nakapaligid sa kanya ang nag-push na sa akin na tumakbo rin, pumasok sa politika. Pero isang bagay na lagi ko nga sinasabi sa aking mga nakakausap, lalo sa mga kabataan, hindi ako pinilit ng aking magulang o itinulak ng aking mga magulang na pumasok sa politika. In fact, siya pa nga yung pumigil sa akin na pumasok. Lagi niya sinasabi, ang buhay ng isang politiko, isang buhay na malungkot, no? Kasi punong-puno ka ng problema, maraming sisira sa iyo diyan. Puro negatives ang sinasabi niya sa akin. Kaya siguro nung time na 'yon, hindi niya talaga ako pinilit o siguro pinush na pumasok sa politika. Yung mga tao lamang na nakapaligid sa amin. Siguro sabi niya, teka anak, mahirapan na ako ayokong pati ikaw magkaroon ng problema. But still, it didn't stop you from pushing through, obviously. Oo. Pero nakumbinsi rin ako. Nakumbinsi ka rin. Ako ng mga tao na nakapaligid sa kanya. At pag minsan marami talaga nagre-request na sa'yo, may hindi mo na mahihindian di ba? So, okay. Alam natin na we all know na yung buhay ng mayor, pag nandyan ka na, sige, nag-e-enjoy ka pa muna, bata ka. Pero sa dami ng responsibility, hindi ka kaya tatanda agad. Siguro sa proper management lang siguro yan. Marami rin tayong mga magagaling na mga kasama natin ngayon sa munisipyo. Hindi lamang dapat kasi ikaw lamang ang nag-iisip at nag-i-implement. Kailangan mo rin siyempre ng suporta ng lahat ng yung mga department heads. Siyempre nandyan yung aking napaka-supportive na Vice Mayor, si Vice Mayor Mandy Ilano, 10 ng ating mga kasama sa konseho. Lahat sila kasama natin sa mga programa na ating inilulunsad. So hindi lamang isang tao ang nagdadala ang lahat ng mga problema ng ating bayan, marami tayo magkakasama. Parang ganoon. By the way, Mayor, nung pagpasok namin dito, kasi noon, pag nasabing Cavite, pagdating pa lang ng September, ang dami ng Christmas decorations. Medyo noon nakita namin, pagpasok namin, medyo wala pa yatang Christmas decor. Ano nangyari yun yung isang bagay na medyo nanamlay dito sa aming bayan, na aming bubuhayin ulit pagdating ng Disyembre. Kaya iimbitahan kita pagdating ng Disyembre. Oo ba? Pero ngayon, 2 buwan kasi ang aming tinututukan. Ang buwan ng Oktubre at ang buwan ng Disyembre. Pag buwan ng Oktubre, ito ay buwan ng pagtatalaga ng aming bayan. Ibig sabihin, ito yung foundation month ng bayan ng Imus. Sa buwan ng Oktubre ngayon, napakaraming community service programs ang ating ilulunsad. Ito po ay yung aming handog sa ating po mga kababayan. Ibig sabihin, imbis na nasa opisina lamang kami, bababa kami sa komunidad at maglalatag ng iba't ibang programa at proyekto na tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. 1 whole month yan. Isang buwan? Isang buong buwan. At fiesta talaga. Festival ang dating nito. Buwan din ng Oktubre, katulad na sinabi mo kanina, ang aming town fiesta. At ang aming patron, yung Nuestra Señora del Pilar, yun yung aming pinaparangalan. Pero bukod nga doon sa kapistahan, nakalatag tayo ng 60 community service programs. First yata yan dito sa aming lalawigan na isang buong buwan, hindi lamang isa sa isang araw, minsan 8 programa ang ating ilulunsad sabay-sabay sa isang araw. Kaya po umabot ng mga more than 60 community service programs ang ating pong ilalatag dito po sa ating bayan na ito. Yan po ay sa buwan ng Oktubre. Pagdating naman po ng buwan ng Disyembre, puro naman po mga programa na nakatutok doon sa tinatawag nating Paskuhan sa Imus. Kaya iniimbitahan ko yung lahat ng ating mga manonood dyan na puntahan po kami dito sa bayan po ng Imus. Makikita po ninyo, napakasaya, puno ng ningning, at talagang very, very festive ang ating pong gagawin sa mga lugar po dito, kalsada at amin pong plaza pag buwan po ng Disyembre sa bayan po ng Imus. At mayroon pang isa. Importante rin sa buwan ng Oktubre.
sasabihin ko na advance happy birthday, Mayor. At naulinigan namin na October din pala ang iyong ikaw isang Libra? Libra, oo. Libra. Actually, kaya na-conceptualize to, no? Nagsimula po ako na vice mayor, yung programa ko po, imbis po na gumastos ako ng napakaraming pera sa aking kaarawan, sabay po kasi yung fiesta yun, October 12. Ang ginagawa ko po, bumaba pa po ako sa komunidad at nagbibigay ng mga programa na nagbibigay serbisyo sa kanila. So, ang tawag ko po noon sa programa po na ito, Handog Pasasalamat Programs. Ngayon po, parang institutionalize ko na yung mga programa na ito at lahat ngayon, pati mga NGOs dito po sa bayan ng Imus, magkakasama na naglalatag ng mga programa para sa mga mamamayan. Para maramdaman nila na yung ating pong gobyerno, yung ating pong munisipyo, mas malapit o lumalapit sa ating mga mamamayan. Ayan mga kaibigan, you've heard it from the Mayor of Imus, Cavite, Mayor Manny Maliksi. Marami pong salamat. Maraming salamat din. Thank you. Ayan. Ngayon naman siguro, iikot naman tayo ni Mayor sa sa napakagandang lugar niya dito. Okay? Okay? Oo. Let's go. Sige.